a heart that follows hard after thee, a pure heart, that's what I long for, a heart that follows hard after thee, a heart that hides your word, a heart that hides your word, so that sin do not come in, a heart that's undivided, but one who will pray, a heart that beats compassion, that praises you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne, a heart that hides your word, a heart that hides your word, so that sin cannot come in, and a heart that's undivided, but one who will pray, a heart that beats compassion, that praises you, my Lord, sweet aroma of worship rises to, sweet aroma of worship, a sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah. Isang napakainam na desire, mga kapatid, especially muli dahil sa pagpasok natin sa panibagong taon. Napakarami na maaaring desires ng ating mga puso. Gustong mag-aral, gustong magtapos, gustong mag-pursue ng career. Sabi ng Panginoon, He will give the desires of our hearts, somewhere in Psalms. But wait, my previous line before noon, mga kapatid. At ang previous line noon, mga kapatid, is commit yourself to the Lord. Delight yourself to the Lord. Bago niya sinunod yung and He will give the desires of our hearts. Sa pagpasok natin sa bagong taon, sabi ng ating awit, a heart that hides His words, so that sin cannot come in, a heart that follows hard after the Lord. Isn't it napakainam na i-renew natin ang linya at makatagan na yan, mga kapatid, sa panibagong taon? Amen? Naalala niyo pa ba ang challenge ng ating pastor? One message pagpasok sa bagong taon. At ang challenge na yun? Kaya nating bumili ng anumang mga bagay sa lupa at makalupa. Pero baka ang ating mga anak ay walang banal na kasulatan. Walang Bible. Kaya nating magpuyat sa anumang mga applications na meron sa ating mga cellphones. Pero kumusta ang pagbabasa natin ng mga salita ng Diyos? That's a pure heart. Sabi na nga po ni David, integrity of the heart, I will worship you. Integrity means undivided, from the word integer. So, I pray na mga bagay na yan ay hindi lamang magiging awit sa mga anak ng Diyos na inalagaan ng Diyos sa alagang NLH. And hopefully, sa 2024, ay ganun pa rin ang pag-alaga ng Panginoon sa atin, mga kapatid. How about giving these lines of this song a renewed vigor, a renewed determination, Lord, let my heart always follow hard after you. Can I hear an amen, mga kapatid? Hallelujah. Let us pray. Dakilang Diyos, muli kami ay sumusuko at isinusuko ang aming mga buhay.
mga puso sa inyong harapan sa gabing ito. Masdan mo ito, Panginoon, bilang tapos na gawa mo kay Kristo Jesus. When you look at us, when you look on us as finished product sa harapan mo, O Diyos, in Christ Jesus, napakainam ng aming mga puso ay mga galak, Panginoon, at mga pasalamat. Though in reality, every day, meron kaming struggles. Every day, we are standing at a crossroads of decision making. Pero sabi na ng iyong mga salita, minsan pa, Panginoon, challenge mo ang bawat isa to make a wise decision. A decision na mayroong eternal consequences. Na hindi lamang nung aming unang decision, nung ikay aming unang tinanggap, nung ikay dumating sa aming mga buhay. Which ang direksyon noon, Panginoon, ay buhay na walang hanggan. Sa bawat araw ay nakaharap na kami sa mga decision. Sa bawat araw ay makakaharap namin ang mga struggles, mga obstacles ng pananampalataya. Subalit, O Diyos, whatever failures, whatever shortcomings we still have, hindi pa rin mabago, Panginoon, na ang iyong eternal plan para sa amin ay siyang mananaig hanggang sa wakas. Napakainam na katotohanan na aming tinatayuan, Panginoon. What good thing that you have started, you have begun in us, you will surely finish it, Panginoong Diyos, until the day of our Lord Jesus Christ. That's what I pray for your people, Panginoon, sa gabing ito, at minsan pa magbukas ka, mag-exhort ka, mag-encourage ka, Panginoon, through your word, by your word, for your people. Bless your people, Panginoon, as we bless your name, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Now, we can open our Bibles, mga mahal na kapatid. Nais ko lang maghatid sa inyo ng napaka-elementary principles ng buhay na mula sa salita ng Diyos. Elementary principles, exhortations para sa ating mga buhay. Again, as bago pa lang nating sinalubong ang panibagong taon at naway magbibigay ulit sa atin ito ng reminder. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Tayo'y puno na ng mga salita ng Diyos at ako'y naniwala niyan. We have been well fed for the year 2023 ng mga spiritual food in due season from the whole year. At ang iba para sa taong ito ay maging reminders. Ang iba ay magiging old na magiging new. Para sa iba naman ay new na dati ay old na mga salita ng Diyos. But still, ang salita ng Diyos ay fresh para sa atin because the Word of God abides forever. So sa book of Philippians, and very common, one of the prison books, ating Apostol Pablo. And open your Bible sa chapter 4, verse 10 to 13. Ganito ang ating mababasa. But I rejoiced in the Lord greatly that now at last you have revived your concern for me. Indeed, you were concerned before, but you lacked opportunity. Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any way and in every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering in need. I can do all things through Him, through Christ, through the one who strengthens me.
Can I hear a reply of amen? Maaari na po tayong makaupo, mga kapatid. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, sa ating pastor na is viewing online. Dahil ayon sa info ay he's on fasting. Pero I think tuloy pa rin yung ministry class bukas. So, walang handa, hindi ako maghanda. So, magandang gabi sa inyong lahat. Lahat pa rin ba ay maayos at nasa mabuting kalagayan? Ang ganda ng salita natin sa gabing ito, mga kapatid, in every circumstance. 10 araw pa lang naman, so baka ang circumstance meron tayo ngayon ay medyo masaya pa rin. Masaya pa rin mula January 1. Pero handa na ba tayo kung sakaling magbago ang mga circumstansya ng ating mga buhay at pamumuhay? Praise the Lord. Then, di na ako mangaral. And then, my prayer request, kagalingan sa trangkaso ni Brother Kenneth Mitrilio. Kumusta, brother? Where art thou? Adam, where art thou? Okay. Patihi ka? Okay. Purihin ng Panginoon. So, nakakagalak mga kapatid na makita muli ang bawat isa, of course. At sa inyong viewers natin online, mga kapatiran man at mere na viewer, maring mga kapatid namin kayo sa pananampalataya na sa ibang lupalop ng mundo at ibang area sa probinsya sa bansang Pilipinas ay we're glad na nandiyan kayo sa ating FB page. So, mula sa mga talatang nabasa, nais kong mangusap sa paksa about contentment, mga kapatid. As I said, this is an elementary principle ng salita ng Diyos. Pero baka ngayon, sa mga sandaling ito, baka may hindi na naman kontento. Pag hindi natin maiwasan, pag ako ang magbabahagi ng salita ng Panginoon, there's something missing that makes me discontent. Hindi natin i-touch yan, mga kapatid. That's personal matters. But I would say, as for me, mga kapatid, ako ay may kasiyahan, may contentment, at yun ay nasa verse 13. Ang ating pamagat is empowered to be content. Empowered to be content. Totoong, and of course, nasa verse 13 yan, as to explain ng konti. Sa ating verse 13, if you can flash, sister, I can do all things through Him who strengthens me. This verse ay talagang nakapansin na rin naman siguro kayo kung paano ito nagagamit in out of nowhere and out of application para manalo sa FIBA, sa PBA or sa mga Gilas Pilipinas laban sa China ay gagamitin ang verse na I can do all things through Him who strengthens me. So explain natin ang verse 13. The word empowered ay nasa salitang strengthens. If you search that sa ating original language na Greek, ang salita niyan is endonamo, en tapos dunamo. So two words, the preposition en tapos yung word na dunamo. At ang word na dunamo ay related yan sa mga words na dunamis. At ang dunamis ay ginagamit yan sa ating Bible as power, especially the wonder-working power ng ating Diyos, kapangyarihan, the omnipotence ng Diyos, yan yung dunamis. So ang words sa Philippians 4:13 na strengthens, ay hindi lang kalakasan, ayon sa ating immediate understanding ng word na strengthen is kalakasan kay Kristo na nagpapalakas. But originally, ang word ay endunamo, meaning empowered. We are in, the power is within, vested
So, inside with power. Yan ang kagandahan sa original word niyan, indunamo. And then, the word do, from the word I can do all things, ay hindi lang yung ability to do a job or to do a work. Kagaya ng ibang mga ginagamit ni Apostol Pablo na masalita ang ergo or ergon, which means the ability, the capacity to do work. Ang word na energeia, ergon. In fact, ang unit ng work sa physics na ergs ay nagmula diyan sa Greek word na yan. Ang yun ay ibig sabihin na capacity to do a thing or to do work. Pero ang word na do riyan mga kapatid is ang Greek word na isko, which means to be strong. So basically, literally, ang verse 13 is, I can be strong through Christ who empowered me. So that's verse 13. At kung hindi natin yan i-separate sa context from verse 10, ay doon yan sa sinabi ni Apostol Pablo, sa anumang circumstances, meron tayo, nagkaroon tayo, at magkaroon tayo. Sabi ni Apostol Pablo, sa iba't ibang circumstances na yon ng ating mga buhay, ng aking mga naranasan, especially sa ating author, na iba't ibang circumstances na ang kanyang mga naranasan, in those circumstances ng buhay niya, nandoon ang empowerment ng ating Panginoong Kristo Jesus. That's why he can say, I can be strong, or I am strong because of the empowerment of Christ in me. So, napakainam mga kapatid, sa gabing ito, ang ating mundo ay talamak sa mga gawa na kung saan nagpapakita ng diskontento sa buhay. Ang panahon ng ating kinabubuhayan ngayon is ang tinatawag na consumerism. Consumerism na walang habas sa pag-desire ng mga bagay na mabibili, bil mo ko yan, bil mo ko noon, ay gusto ko yan, gusto ko yun. Sometimes to the point na kahit below the means to desire, to buy a thing that we desire, dahil gusto natin, yun pala hindi na lang dahil kagustuhan, kundi dahil ang isang tao ay discontent sa kung meron siya currently. Maraming mga bagay sa sanlibutan mga kapatid na magbibigay sa atin ng discontentment. At ang discontent or discontentment na yan ay magdadala sa atin ng anxiety, maghatid sa atin, magbibigay sa atin ng anxiety, at ang anxiety magdadala sa atin into fear. At dahil ang discontentment maghatid sa atin ng anxiety at ang anxiety ay maghatid sa atin into fear, maraming Kristiyano ang nawawala na ng kagalakan. Napakainam ng joyful song natin kanina na may galak, may tuwa. Hatid niya ay kagalakan, kalakasan, kapayapaan. At ang three keywords na yan ay nasa chapter 4. At ang three keywords na yun, peace, joy, and strength, could surround the subject nating pag-usapan sa gabing to, which is contentment. Kung you are discontented, it can bring you anxiety and fear, and then losing of joy, of strength, and peace. Kaya tinatanong ko kung kayo mga kapatid, kanina nasa 10 days ng 2024, the same pa rin ba ang circumstances ng ating buhay? Na pagsapit ng January 1 ay tayo ay nagagalak at puno ng kagalakan. Pero dapat ang kagalakan na yun hindi dahil January 1 na ulit 2024, kundi ang kagalakan na yun ay ang kagalakan pa rin na nagmumula sa ating Panginoong Kristo Jesus. Nang sabi ng banal na kasulatan, that's the joy of the Lord, which is our strength. At sa chapter 4 ng Philippians pa rin, nandoon, binanggit na Apostol Pablo, ang peace of God. So kung
kung sakali man sa loob ng first 10 days ng 2024 ay in this short 10 days, maaring hindi the same na siguro ang circumstance ng ating buhay. Sa tahanan, don't tell me na hindi kayo nangangamba. Don't tell me na wala tayong anxiety. But sa ngayon mga kapatid, hallelujah, tingnan natin ang declaration ng ating Apostol Pablo na iba't ibang circumstances ng buhay. And yet, he has known and he has learned the lesson from those circumstances. Have we learned lessons sa 2023 mga kapatid? A lot. I would say a lot. Amen? May pain, may luha, may galak, may anxieties, may doubts, may discontentments, may fears, may anxiety, and yet, ang lahat ng bagay na yun, maaring lahat ng bagay na yun ay may galing sa Diyos or may disciplines mula sa Diyos, and yet, ang ultimate at ang end point noon ay lessons. To the point na we can say, as Paul says, I have known and I have learned mula sa iba't ibang panahon ng buhay na yon na aking nadaanan sa 2023 and now 10 days ng 2024 to be content still sa harapan ng Panginoon. Maraming pwedeng gawin, i-disturb ang discontentment, mga kapatid. Of course, discontentment is the direct opposite ng being content. So tonight, we will tingnan natin both positive and negative contentment. Aring bunga and fruit ng contentment or being content at fruit ng being discontent or discontented. Ang word na content, dyan sa chapter 4, verse 11, sa original word niya rin ay autarkes, ay dalawang salita ang pinanggalingan. Ang word na autos, which means self, at ang archeo, at ang meaning ng archeo ay to be sufficient, to be possessed of sufficient strength, to be strong, to be enough for a thing. So kaya sapat para sa isang bagay, giging malakas, may sapat na kalakasan, to be possessed of sufficient strength, yan ang archeo. Combined with autos means to be self-sufficient, to have a strength enough sa ating mga sarili. At kahit ang root word na archeo ay maraming kagamitan at nagagamit din. At yan ay adjective. At ang noun na ginagamit niyan, relative word na nasa noun ay ang archeia. The same meaning. And that's why contentment means self-sufficient or independent. Self-sufficient or independent, possessing sufficient strength, being independent of external circumstances. So may external circumstances, and yet, within you, autarkes, ay meron kang independence, meron kang sufficient strength. So contentment also means the ability to be free from all wants or needs. The ability to be free from all wants or needs. But don't tell me na wala sa atin ngayon ang may pangangailangan. Meron. And yet, ang contentment ay may itinuturo sa atin how to deal with it, how to respond sa ating mga pangailangan. Or are we free kahit may wants at needs, or are we enslaved sa ating mga pangailangan at mga kagustuhan? Ang mga bagay na yan ay nasa loob ng salitang contentment. Sa mga Griego, ang salitang contentment itself ay nangahulugan para sa kanila ng serene, self-sufficiency. Ang word na serene ay hindi yung sirena, kundi yung tranquility, peace.
Sa mga Griego, sa mga secular na mga Greeks, hindi sa mga Kristiyanong, sa mga Grigong nasa Christian na faith, kundi sa mga regular, normal, secular na mga Griego, ang ibig sabihin ng contentment para sa kanila ay serene sufficiency, self-sufficiency. So, self-sufficient na at mapayapa, may kapayapaan, may serenity, may tranquility. So, kung sa mga Grigong secular na walang pagkakilala sa Diyos o sa ating Panginoong Kristo Jesus ay dinefine nilang contentment as peaceful or serene, tranquil na self-sufficiency, how much more sa mga anak ng Diyos na may Kristo sa buhay. And that's why very powerful ang verse 13. Kung masasabi ng mga taong secular, masasabi ng mga taong ang mindset ay puro makalupa at makamundo lamang, na ang contentment ay self-sufficiency, na may serenity, ibig sabihin, parang undisturbed. Parang sa isang lake na undisturbed until a drop disturb it. Yun ang serenity. Yun ang serenidad. Then how much more sa mga anak ng Diyos? How can we be discontent? How can we be disturbed, so disturbed sa mga external circumstances, yamang or samantala, while meron naman tayong through Him, meron naman tayong through Christ, through the one who empowered us. So kung may serenidad at self-sufficiency ang mga secular na mga tao na walang Kristo sa buhay din, ang mga Kristiyano all the more could say, I can be strong because I have Jesus Christ who empowered me to be content. Ibig sabihin, ang ating pagkakontento sa buhay ay hindi lamang dahil kaya nating magiging at peace or serene, kundi merong Kristo within. That's why yun ang sabi ni Apostol Pablo. I can be strong because I have Christ in me who empowered me to be content. Sa Bisaya pa, may gikapasikaran sa buhay na kontento at nasisiyahan. At napakainam yan dahil hindi nangungusap si Apostol Pablo ng anumang mga bagay. Of course, sa verse 10, hindi niya nirebuke ang mga taga-Philippians na ano bang sabi niya sa verse 10 sa ating teksto? But I rejoiced in the Lord greatly that now at last you have revived your concern for me. Hindi niya nirebuke na, kumbaga, nirevive, binuhay lang ng mga Philippians ang kanilang concern kay Apostol Pablo. Kaya nga, ang next na independent clause niyan ay, indeed, you were concerned even before. Ibig sabihin, hindi nagbago ang puso't damdamin ng mga Philippians kay Apostol Pablo. They were concerned para kay Apostol Pablo. At sa pagkakataong ito na siya ay nasa Mamertine prison na, siya ay na-in prison niya, na nagkaroon na ngayon, na-cut off, buti sana kung may GCash na noon. Na kung ano man pangailangan ni Apostol Pablo, kahit pwede niyang utusan ang prison guards, meron ka bang GCash diyan? Pahingi naman ng number. And then pwede naman pakichat itong tao na ito. Sa ngayon, ang bilis, ang dali natin maipakita ang ating concern sa mga taong concerned tayo. Amen? Dati si Apostol Pablo, yun ang modification ni Apostol Pablo. Hindi dahil nalimutan ng mga Philippians na sila ay concerned kay Apostol Pablo. They have just lacked opportunity because nasa prison cell na si Apostol Pablo at ang hirap naman ng communication noon. And yet sa ngayon, sabi ni Apostol Pablo, salamat. I greatly rejoice dahil hindi nagbago ang inyong concern sa isang lingkod ng Diyos. Yan ang concern at being concerned ay isang enveloping concept ng Book of Philippians, starting chapter 1 hanggang chapter 4. Kaya hindi nirebuke ni Apostol Pablo ang mga taga-Philippians. And yet, 11, 12, and 13 ay in-insert ni Apostol Pablo ang isang napakainam na principle at katotohanan na hindi lamang si Apostol Pablo ang magkaroon at matuto at malaman o makilala, know, learn. And it is the subject of contentment. Dahil sa verse 10, yun ang sabi niya, salamat, ni-revive niyo ang inyong concern para sa akin. Pero sabi niya, not that, hindi yun ang focus ni Apostol Pablo. And then he inserted 11, 12, and 13, these
theme, this concept of being content. Ang galing lang naman ng Espiritu Santo na gumamit kay Apostol Pablo. Through the gifts, through the concern, pagpapakita ng concern ng taga-Philippians kay Apostol Pablo, na ituro niya, na-insert niya ang isang bagay, ang isang konsepto, ang isa ring napakainam. Kinonect niya na sa mga gifts na pinadala ng Philippians sa kanya, actually hindi ito ang primary focus ko. And then he taught us what he have known and learned about contentment, mga kapatid. I'll give you some synonyms sa word na contentment. Synonyms means, Teacher Zoe, words with the same meaning. Okay? Synonyms ng word na contentment is fulfillment. Kasi noun ang ating ginamit. So kung adjective na content ay fulfilled. Gratification, pleasure, satisfaction. And in fact, serenity, according sa dictionary na aking kinuha sa thesaurus.com. So kung gawin natin content, which is adjective, so fulfilled, gratified, pleased, satisfied, and serene. Yan yung synonyms ng contentment or peace. And then ang antonyms, ibig sabihin the opposite. So ang opposite ng contentment, of course, disappointment, disappointed, dissatisfaction, dissatisfied, troubled, unhappiness, unhappy, agitated, upset, and worry. Yan yung mga antonyms. Hindi Brother Anthony, kundi antonyms ng the word contentment. So when you're disappointed, dissatisfied, troubled, unhappy, agitated, upset, worry, grumbling, something is missing already, brothers and sisters. And that is, you're already discontent. Pero isingit ko na rin dito mga kapatid na discontentment is not complacency. Hindi nangangahulugan ng complacency ang discontentment. Mamaya sa last part ng mga salita na ihatid ko sa inyo ay ibibigay ko sa inyo ang sinful na contentment. At isa na ron ang complacency. Lalo na sa atin, mga naglilingkod sa Panginoon. So, ano bang complacency? It doesn't mean na, hindi na, kung may opportunity na magiging better tayo, ang ating mga ginagawa at paglilingkod, ay hindi na natin gawin. Dahil kontento na ako. Kontento na ako sa pagiging backup na laging wala. Kontento na ako sa pagigitara kung hindi man lang nakipag-eye to eye sa ibang instrumentalist. Kontento na tayo sa ating worship service na Baptist. Bahala na kung binaptist style, kung ayaw ang Pentecostal. So those things are complacency na hindi rin kinalulugdan ng Panginoon. So kung meron tayong opportunity, kagaya ng testimony nating sister kanina, if you have opportunity to pursue a career, then pursue it. Kahit sa ating mga job, wag lang magiging sip-sip para magiging better ang ating pay. Dahil diskontento ka at gusto kang talagang okay na yan dahil ganito lang naman ang payment ko, salary ko ay bigyan ko lang din sila ng isang trabaho, isang work na just. Ang paglilingkod na just, mga kapatid, ang paggawa sa Panginoon, or ang pagiging just ating buhay when there is an opportunity to be better, ay isang complacency, at hindi yun maganda rin sa buhay, maging sa harapan ng Panginoon. So isang bagay yan nating titingnan mamaya sa negative contentment or sinful contentment. So ilang few things na gusto ibigay sa inyo sa gabing ito. Number 1, ang ating pagiging pagka-nasiyahan. I think that's the Tagalog, pagka-nasiyahan or contentment. Our contentment can be known and can be learned. Right?
Ang ultimate lesson ng mga circumstances meron tayo sa buhay ay matuto mula sa mga iyon. Kung balikan natin ang 11 and 12, not that I speak from need. Of course, si Apostol Pablo ay nasa prison. Ano ba ang pangailangan ng isang nasa prison? Hindi naman siguro ngayon, kagaya ngayon, ang pag-treat ng Roman guards sa kanilang mga prisoners na free ang pagkain. Buti pa sa kulungan, libre. So si Apostol Pablo is of course, nasa kulungan, he was in need. Pero sabi niya, not that I speak from need. Tinutukoy niya about sa verse 10 na dumating na gifts para sa kanya mula sa taga-Philippians. Kaya nga, inalis niya ang focus doon. Para siguro, sana, kung pwede na lang sa Apostol Pablo, kagaya ng ibang tao, focus na lang siya doon. Salamat, thank you very much. Philippians, mag-reply. Dumating na ba? Bigay, screenshot naman, dumating na ang binigay ko sa GC, sa GCash. Salamat, bait mo, ang galing mo. Pagpalain ka pa ng Panginoon. Pero, sinidetrack muna ni Apostol Pablo ang mga bagay na yun. Of course, in-appreciate ni Apostol Pablo ang gifts na dumating sa kanya mula sa mga Philippians. But he is teaching us something. Not that I speak from need. Of course, hindi literal yun. Actual yun. Paul was in need. That's reality. That was reality sa kanyang buhay at the time na nasa kulungan. But, sabi niya, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. Then verse 12, ang word na ginamit niya is I know. Of course, para sa atin, parang intellectual ang word na I know. Pero alam naman natin, biblically, ang word na know is experience. Experience knowledge or experiential knowledge. Kagaya lang natin na I know the Lord. When we say I know the Lord, hindi lang intellectual, hindi lang mental assent na kilala mo ang Panginoon, kundi ang word na knowing, knowledge of the Lord. You know the Lord is knowing by experience. So in point, sabi na Apostol Pablo, I learned. First, sabi verse, kung unahin natin ang word na I know how to get along with a little, that's a circumstance, and I also know how to live in prosperity, that's another circumstance. And then verse 11, sabi niya, I have learned to be content in whatever circumstances I am. So, matutunan, contentment can be known and can be learned. So far, bilang mga mananampalataya, we already have learned so many lessons sa mga circumstances ng ating buhay. Amen? Whether nagiging resentful ka sa panahong ikaw ay with little, kung grumbler ka sa panahong ikaw with little, kung ikaw ay, sabi ni Apostol Pablo, in hungry or suffering in need, ano man ang yung reactions doon, mga kapatid, I believe, or at sa mga circumstances na we live in prosperity, verse 12, we live in being filled or well-fed, or having abundance, verse 12, whatever our reactions, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng lessons. Because contentment ay natututunan at na-experience. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Tama ba yan? Experience is the best teacher. Sino ang makapagpayo sa atin dito ng lahat sa ating mga naranasan na kawalan? We are suffering in need. We are in little. We are in poverty. Maaring totoong meron kang pwedeng puntahan kapatid na mas experience. Pero ang experience din na kanilang ibahagi sa atin ay base na rin sa naranasan nila sa bawat iba't ibang circumstances na dumaan sa kanilang buhay. In need, in little, being hungry, or in abundance, or suffering need, or being well-fed, or being in prosperity, or being little. Sabi ni Apostol Pablo, I know how to get along. And I have learned, ang kanyang natutunan ay what? To be content. Well, don't tell me.
Sa mga panahong we are in poverty, we are in need, we are in hunger, ay wala tayong resentment, wala tayong worry, wala tayong upset, hindi tayo na-upset. We have been upset. Pero salamat sa Panginoon. Bumabalik tayo dapat sa verse 13 na sa ganoong mga circumstances, may sikreto at yun ang natutunan ni Apostol Pablo. I have learned a secret. At alam niyo ba ang word na learn doon ay wala sa original word, iba sa word na learn sa itaas. Kung i-flash mo yung verse 12, yung verse 12 niyan, yung word na learned. Kaya nga, dinugtong niya ang secret dahil ang word na ginamit niyan is iba doon sa verse 11 na I have learned to be content. Ang word niya na ginamit ay ginagamit yan sa word na sa mga initiates ng mga magpa-member ng secret societies. That's why sabi niya, I have learned the secret. Sinunod niya ang word na secret dahil yun talaga ang word doon. Iba yung word na learn doon sa verse 11 sa word na learn. Binuo ng version na ito, learn the secret. Sa mga initiates na sasama at sasali sa isang secret societies. Sabi ko nga kanina, kung sa mga secular, mga worldly na mga tao ay serene, self-sufficiency and contentment, how much more sa mga Kristiyano, meron tayong sikreto at dapat alam na natin at natutunan na natin sa bawat circumstances, whether we're in prosperity, we're in need, we're in little, or in abundance, the secret is ang Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid. At sino lang ang dapat makakaalam na may ganong sikreto sa mga Kristiyano? Of course, ang mga Kristiyano, ang mga naka-experience na sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya nga kung mababa ang ating pagkakilala at experiences, karanasan sa persona ng ating Panginoong Kristo Jesus of who He is, so ang ating contentment is directly proportional sa ating pagkakilala sa Kanya. Kung malalim ang ating knowledge sa ating Panginoon, malakas at makapangyarihan ang ating pagiging kontento sa bawat circumstances. Alam niyo bakit? Yan ang sabi ni Apostol Pablo, natuto ako. Sa kanya mga naranasan, hindi lamang doon sa Mamertine prison, sa Philippians, kahit sa 1 Corinthians pa lang daming binanggit ni Apostol Pablo na mga karanasan natin mamaya ating babasahin. So ano ba ang ating natutunan kung tayo ngayon ay nasa kakaunti? Ano ba dapat ang ating matutunan kung ikaw ay nasa prosperity? Ano ba ang dapat mo matutunan kung ikaw ay nasa abundance? Ano ba ang dapat nating matutunan if we are in hunger? Meron dapat, at in one word sabi ni Apostol Pablo is to be content. Well, unahin natin kung halimbawa, we are in need, we are in hunger, tayo nagugutom. Yan ang mga 4 na circumstances lang, or 2 circumstances lang, in different words. Little, going hungry. Then prosperity, 3 ang sa kabila. Little, going hungry, and suffering need. Sa kabila naman is prosperity and being filled and being in abundance. Alam niyo ba, kahit mga kapatid, marami rin namang nasa in need na negative ang response. Pero maraming maliit ang kita, nasa kagutom. 1 kilo na lang ang bigas, biglang may dumating na wala ring bigas. Maraming ang bulsa natin ay barya-barya, ngunit ang puso ay malaginto. Samantalang marami rin na malaginto ang bulsa na barya-barya ang puso. Hindi ibig sabihin na you are in prosperity, you are in little, you cannot help. Dahil meron kang natutunan sa mga circumstances na ganoon, mga kapatid. And how about if you are in abundance, in prosperity? Prosperous ba ang iyong pag-response sa mga pangailangan ng mga kapatiran, ng iglesia, ng ministry? Or barya-barya? So the secret behind our contentment, brothers and sisters, ay hindi yung maliit or malaki
Hindi yung ikay nasa kagutuman or well-fed or in abject poverty or in abundance. Ang sikreto ay, in fact, wala rin sa'yo at dapat natuto na tayo. At ang sikreto na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. How high, how deep have we known the Lord? Ganon ma-proportionate ang ating contentment. Yes, mga kapatid. Kung natutunan na natin, we have learned the secret, which is walang iba, ang persona ng Panginoong Kristo Jesus, according to verse 13, then sa anumang circumstances, kaya talaga nating sabihin na kagaya ni Apostol Pablo, in whatever circumstance I am now, right now, I have already learned to be content. At kung maulit pa yan sa mga sunod na buwan, at kung hindi man magbabago dahil hindi natin kontrolado ang mga sitwasyon at circumstances, except ang Diyos lang mga may control, then natuto at dapat natuto na tayo how to be content, mga kapatid. Hallelujah. At yan ang ituturo sa atin ng salita ng Panginoon in these first 10 days ng 2024. Again, sa mga susunod na mga araw, hindi natin alam ang circumstances natin. Pabago-bago ang panahon. People change. Kung nakabase ang ating contentment sa mga external, mamaya, yan ang kasunod na point. Our contentment cannot be governed and should not be governed by external circumstances. Una, ang ating pagiging pagkanasiyahan ay natutunan by experience. At ang sikreto ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang kasunod niya na gustong ibigay sa inyo mga kapatid ay ang contentment cannot be and should not be governed by external circumstances. In need, kawalan, gagutom, that's external. Mga tao, external. Nagbago ang iyong mga kaibigan, nagbago ang iyong mga kapatid, nagbago ang paligid, nagbago ang gobyerno, nagbago ang economy. Those are external circumstances na hindi natin makontrol. Pero ang ating pagiging kontento and content should not be governed by those external circumstances. Dahil we have within the secret nga, mga kapatid. How many, ilan sa atin dito ang makaalala pa at naalala pa ang pandemic years, mga kapatid, and yet itinawid tayo ng Panginoon. The whole world, globally, global economy in those pandemic years ay falling, crumbled, sabi nga, nasa depression. And yet, itinawid tayo ng Panginoon. And yet, nandito pa rin tayo nagpupuri sa Panginoon. Ano dapat ang natutunan natin in those years? Contentment. Dahil ang ating contentment ay hindi governed sa may external circumstances. It can press us down. Pero babangon. Gumapang ka, lumakad ka, nagpatuloy ka. Why? Because we have Jesus Christ within ang ating empowerment para tayo magiging content. So contentment cannot be governed by those external circumstances. Iasa mo ang iyong pagiging kontento sa mga tao. Kinabukasan, magbago na yan, magbago na rin. Hindi ka na rin kontento. Iasa mo ang iyong kinabukasan, pamilya, pang-araw-araw sa ibang tao, pag nagbago yan, mawalan ka na rin ng gana. Pero ang ating Panginoong Kristo Jesus ay hindi nagbago, hindi magbabago, mga kapatid. Meron mang papansin, meron mang aalala sa iyo in your direst need, in your abject need and poverty. Magbago man ang mundo, magbago man ang maraming tao, magbago man ang kahit nasa paligid mo at mga kapatid, ang Panginoong Kristo Jesus ay hindi nagbago. And that's why contentment is sustained because it is not governed by external factors. Try mong ang mga external factors ang mag-govern sa iyong pagiging kontento. Pagbabagsak ang economy, bagsak rin tayong lahat, wala ng trabaho, nawala ng trabaho, nag-cut ng mga empleyado, walang pay raise, 2024 na lang, same old song, same minimum wage. Pero hindi doon nakabase ang ating pagiging kontento. Sabi nga ni Sister Joy, wala kang pay raise.
Kung doon ako asa sa pagiging kontento, mga kapatid, hindi ko rin mabitawan ng wits. ng ibang mapuntahan eh. Kung ang ating pagiging content ay nasa ating mga job, sa mga tao, sa mundo, sa gobyerno, di nakikireklamo na rin tayo sa gobyerno dahil bumagsak, ekonomiya, nasaan ang 20 ang kilo ng bigas? Pero pumatak ng 60 ang kilo o bumalik man sa 50, kontento pa rin ang mga Kristiyano. Amen! Sino nag-uulam dito ng tuyo? Tuyo 2023, tuyo pa rin 2024. Amoy tuyo na ang ating bahay. Pero kapitbahay, saan ba yung amoy tuyo? Pero ang tagabahay na nagprito ng tuyo, nasusuklam na sa tuyo, sabat na lang kapitbahay. Ang kapitbahay na discontent dahil nangamoy tuyo, tayo naman na discontent rin dahil puro na lang tuyo. Pero ang ating contentment ay wala sa mga external factors, mga kapatid. Don't let your contentment be governed by those external factors. And it should be because we already have learned a secret, and that secret is the persona ng ating Panginoong Kristo Jesus na hindi nagbago at hindi nagdidwindle, hindi bumababa ang kapangyarihan at kalakasan. Kaya malakas ka pa rin, masaya ka pa rin in this 2023. May pay raise man, sardinas at tuyo pa rin. As long as mayroong sardinas sa tindahan, sardinas, miswa, noodles, tapos biglang magkalitsyon ng Sabado at Linggo. Pero ang sabi natin sa Panginoon, Lord, you are my contentment. You are my satisfaction. Ikaw ang aking kasiyahan, Panginoon. Hallelujah. Iasan niyo ang ating contentment sa mga bagay na nasa labas. Immediately, pwede magka-problema. Pero mag-up and down man ang business, makakatulog ka pa rin ng mahimbing sa gabi. Nag-let go ka man ng isang employer, nakakatulog pa rin tayo ng mahimbing. Alam nyo, ang isa pang bunga ng contentment, ang sabi ni Apostol Pablo, but the peace of God that passeth all understanding. Kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Kasama yan, nagpapump yan doon sa salitang contentment. Di mo na lang mamalayan. Bakit ang saya-saya pa rin natin sa 2024? Mayroon bang nagbago, brother? David, may pay raise ba, brother David? Wala pa. Kontento ka ba? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Bahala na kung wala tayong pay raise. Hallelujah. Si Christine, pinasaya ko to ng 2024. Dahil, good news. Ewan ko kung paano siya nagpapasalamat sa Panginoon. May pay raise siya. Kontento ka na ba, sis? Praise the Lord. Paano kung wala talaga? Bagsak rin ang ating kasiyahan at kapayapaan. Yun yung sinasabing governed by external factors. Pero hindi governed external factors ang ating pagka-nasiyahan, mga kapatid. Sabi nga nila, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. At natutunan yun. Ang kagalakan na yan, mga kapatid, ang kapayapaan na yan, do bigayan ng Panginoon, kaya kailangan din nating i-practice at kailangan din nating matutunan. At para everyday, kaya mo ring ituro sa iba, i-share sa iba, encourage ang iba dahil natutunan mo at na-experience mo ang contentment sa buhay sa anumang circumstances meron tayo. Pag may pupunta sa iyo na hingi ng encouragement, iiyak sa iyo. Iiyak ang pagiging upset, disappointments, discouragements sa buhay. Iiyak ka na rin. Ang iyong pag-iyak, dahil hindi nakikiramay, nag-empathize, iyak ka rin, oo nga, ako rin. Try niyong lapitan, Sister Joyce, Sister Loisa, Brother Dante, mga hinog na yan sa mga experiences ng buhay. Pag kang lumapit sa akin, pag kayo magka-problema sa love life, wala talaga akong ma-advise diyan. Pero ang pagiging kontento sa harapan ng Panginoon, kahit mayroong kulang sa buhay, masabi ko pa rin na, I have my satisfaction. I am satisfied in life. I am content in life. That I have learned the secret. I have learned Him.
which is the secret, the power of contentment. At gusto kong iwan sa inyo ito mga kapatid sa gabing ito, there is power to be content. At wala yun sa anumang mga bagay, meron tayo. Wala yun sa job, wala yun sa mga taong nasa ating paligid. Dahil lahat pwede yung mag-crumble. But Christ remain standing. Ang ating pagiging content ay mananatili din. Hallelujah, because our Lord, the power behind our contentment, never changes. Kaya sabi niya, I am Yahweh, I change not. Praise the Lord. Thank you, Lord. Alam mo, basahin natin ang ilang experiences ni Apostol Pablo. Sabi niya sa 2 Corinthians 11:23 to 29, mahaba-haba to, pero I just want to read. Then i-compare natin ang anumang circumstances meron tayo ngayon. At this very day, or at this very first 10 days ng 2024. Are they servants of Christ? Tayo mga Kristiyano, tayo mga lingkod ng Panginoong Kristo Jesus. Pero ang pagiging lingkod ng ni Kristo Jesus sa talatang ito ay si Apostol Pablo bilang apostol. Pero let's see, sa kanya mga naranasan, I am speaking of as if parang insane. I am more so that in far more labors, in far more imprisonments, beaten times without number. Imagine, often in danger of death. 5 times I received from the Jews 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have spent adrift sa karagatan. I have been on frequent journeys in dangers from rivers, dangers from robbers, dangers from my countrymen, dangers from the Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers at sea, dangers among false brothers. Imagine those kinds of dangers. Those are external factors. I have been in labor and hardship through many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. Sabi niya, apart from such external things, those are external things. Sabi ni Apostol Pablo, dami na nun. But apart from this, meron pang naidagdag, meron pang karagdagan. There is the daily pressure on me of concern for the churches. Those beatings, those pain, those dangers. External things yon, external factors. Sabi niya, mayroon pang mas mabigat sa akin na naramdaman ko sa araw-araw at yun ay aking concern sa mga iglesia. Ganun ang mga karanasan ni Apostol Pablo. Who is weak without my being weak? Sa ibang version, who is weak but I am not weak. So anong mga circumstances meron tayo? Kaya nating ilista in one verse? Wag na lang muna yung 2023. We have learned lessons. We have thanked the Lord sa dumaan na last year. Ngayon, sa first 10 days ng 2024, you can list your circumstances. Sabi ni Apostol Pablo, external circumstances. You can also list your concerns. Concern ako sa iglesia, concern ako sa worship team, worship ministry, concern ako sa NLH Children Ministry, yung concern mo sa deaconate board, concern sa eldership, concern sa project ng church. Yun yung kagaya ng concern sa Apostol Pablo. Lahat yun ay pwede na sanang makapagpahina ni Apostol Pablo. Makapagpatigil, makapag-quit kay Apostol Pablo. Pero sabi niya, who is weak? But I am not weak. Who is led into sin without my intense concern? Sinning dito, sa context dito, ay yung grumbling, yung magreklamo, yung mag-quit at titigil na lang sa ministry dahil sa mga karanasan ni Apostol Pablo. Pero hindi yun nangyari kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo na nakaranas ng mga bagay na yun, the same Apostol Pablo, at I believe isa yun sa kanyang mga tinutukoy na mga circumstances, in need, in dangers, concern sa ministry. Pero hindi yun nakapagpahina kay Apostol Pablo. Because, sabi niya sa atin ngayon, may natutunan siyang sikreto sa pagiging kontento. 2 Corinthians 4:8-10. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami. We are afflicted in every way, but not what? Crushed. Perplexed, but not despairing. Nalilito subalit hindi nawawala ng pag-asa.
pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Hallelujah. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa, na laging tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag din sa aming mga katawan. Imagine those external circumstances. Pero ang contentment ni Apostol Pablo ay super makapangyarihan dahil nalaman niya, natutunan niya ang isang hiwaga. At yun ay ang kanyang Panginoong Kristo Jesus. Kung wala ang Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid, those enlisted na mga external circumstances could cause us to stop. Ayaw ko na maglingkod. Bakit wala ka, brother, nung Sunday, nung Wednesday? Walang pamasay, brother. Kapos sa budget, kapos hindi umabot yung sahod. Balik tayo sa ating mga natutunan about contentment. Our contentment, your contentment, my contentment should not be governed by those external factors. It should only be governed by my Lord Jesus Christ. Amen and amen. Pero ang pagiging kontento, mga kapatid, is resolved din. Is a decision ng ating inner self. Ayon sa verse natin, sa verse 13, within, we have the power. Sabi niya, I can be strong, we can be strong, because we have been empowered through Jesus Christ. So kung meron tayong kapangyarihan sa loob, it should also be, ang contentment is a decision of the mind. Is a resolve of the mind. Ibig sabihin, pag nasa ganong circumstances ka, dangers, in want, sa pangailangan, nasa kagutuman, kapos pa rin, bukas kapos. Pagdating ng sunod na sahod, kapos pa rin, puro kapos. Pero it is also a decision of the mind to be contented. Pwede ka nga mag-resent, pwede kang mag-worry, pwede kang ma-upset, pwede kang mag-fear, pwede kang magiging anxious. Pero pwede mo rin sabihin, Panginoon, I should be happy, I should rejoice. Sabi nga ng Apostol Pablo, rejoice in the Lord always, and I say it again, rejoice. Yun ang contentment, yun ang bunga ng contentment na hindi nakasalig sa external factors, mga kapatid. It is also a resolve of the mind. Kaya nga, pag kaya mong harapin ang anumang circumstances, kaya mong sabihin, kaya mong mag-response, no? I can do all things. I can be strong. Kahit wala, kahit gutom, kahit in danger, I can be strong because of the Lord Jesus Christ who empowers me. That's a resolve of the heart. Tingnan mo yung paduwag-duwag. Padre de pamilya ka, duwag ka sa mga circumstances, duwag ka sa mga pangailangan, duwag ka sa mga pagsubok, duwag ka sa kawalan. Head of the family ka, single mom ka, ginawa mo na ang lahat. Of course, pag mga babae na single mom, talagang iba yan ikumpara sa mga lalaki na single dad. Magpares na lang kayo para buo. Pero it's a resolve of the heart. Sabi ng verse nga, within. Of course, ang ating Diyos, bilang Panginoong Kristo Jesus, is everywhere, omnipresent. Pero napakainam ng ginamit ni Apostol Pablo sa kapangyarihan is within, empowered, in dunamo. Ibig sabihin, hindi lang tayo tingala ng tingala, o Diyos, hindi ko na kaya, o Panginoon, tulungan mo ako. Kundi kung na-realize mo that within is the power, then it is the result of the heart to respond with power. Kaya mo, kahit yung words mo, kahit yung pananalita mo, the way you respond, the way you reply sa mga circumstances na meron ka, kahit sa pananalita mo, makikita at masisilayan ang kapangyarihan ng resolve ng iyong pagiging kontento. Oo, 2 kilo na lang, 2 kilong bigas na lang ito meron ako, so hati tayo. The Lord will provide, the Lord will take care what will be for tomorrow. That's a result of the heart. Meron ka ba dyan? Meron naman. Bakit? Wala ko eh. Tandaan natin yan, mga kapatid, because yun ang paggagamit ni Apostol Pablo sa kapangyarihan. It's within. Speak. Unleash the empowerment of Jesus to be content.
Kaya nga, ikumpara natin ang buhay Kristiyano sa mga buhay secular na mga tao. Malaking kaibahan. Di ba? Malaking kaibahan. Sabi ko nga, with due respect sa aking mama, sa buhay nila noon, at kami ay saksi na dahil may panimuot na, malalaki na. Grabe. Kung describe mo yung buhay na pag wala ng masaing, magliliparan yung kaldero at sandok. Yeah. Kumpara mo yan sa buhay na nagiging Kristiyano. Mag-asawa na nagiging Kristiyano. Mag-asawa na nagiging mananampalataya. Well, maring nadidiscourage na ang husband mo, ang wife mo. Nadidiscourage na ang mga mahal mo sa buhay. Oh, ganyan ba? Sabi niyo, Kristiyano kayo. Sabi niyo, Kristiyano kayo. Bakit ganyan pa rin buhay niyo? Well, ikaw na totoong you have learned the secret of being content. Ano ang lalabas sa iyong mga bibig? Dapat i-encourage mo, dapat sa mahal mo sa buhay, kaya mo explain. Yeah, Kristiyano nga kami. At ate, kuya, kahit ganito pa rin yung pamilya namin, in need, in poverty, pero hindi kami malungkot, hindi kami downtrodden, mga kapatid. Kaya nating explain sa kanila, ang Kristiyano ay masayang tunay. Hindi namin ipagpalit ang anumang offers para lang iwanan ang pananampalataya dahil nakikilala namin ang sikreto na pagiging kontento sa buhay at yun ay ang Panginoong Kristo Jesus. Pero kung hindi mo yan express that power, it seems you're powerless. Samantalang makapangyarihan naman sana ang mga Kristiyano para express ang pagiging kontento sa buhay. Because that power is within. Psalm 65:4, gusto ko lang basahin to at daanan. Blessed is the one who choose and allow to approach you. To bring near to you, to dwell in your courts. We will be satisfied with the goodness of your house. We will be satisfied with the goodness of your house, your holy temple. Dinaanan ko ang talatang ito dahil sa ating mga puso, sinasatisfy tayo ng Diyos ng kanyang mga kabutihan sa kanyang bahay. Ang satisfaction na ito na binigay ng Diyos sa atin na hindi lamang yung punuin ka ng Diyos ng mga bagay, material. Ang dami nating mga gustong dinidesire sa buhay na wala pa. Hanggang ngayon, puro pa lang wish list. Subalit, within, mga kapatid, ay may satisfaction na ibinigay ng Diyos. Ang sabi ng ating talata ngayon, we will be satisfied with the goodness of your house. Pag ikaw ay nanlupay-pay na at parang damang-dama mo na, diskontento ka na sa buhay, go to the house of the Lord. At wala ka ibang maririnig. Encouragement pa rin para magiging sapat at masiyahan sa buhay. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. As well as in Psalm 107 verse 9, for God or for He has satisfied a thirsty soul. Amen, mga kapatid. Within, maaring madiplit ang kalakasan, kahit ang within ang kapangyarihan, hindi naman nawawala ang Espiritu Santo, ang Panginoong Kristo Jesus in the Holy Spirit form. Nandyan pa rin ang kapangyarihan, hindi lang tayo marunong mag-unleash ng kapangyarihan na nasa ating loob, hallelujah, samantalang nandiyan na yan. Sometimes we have been thirsty, we feel dry, we felt drained. Dahil sa anumang mga circumstances meron tayo sa buhay. And yet sabi ng banal na kasulatan, I believe this is a promise. He has satisfied the thirsty soul. The hungry soul He has filled with what is good. Amen. Balik ka lang sa gawain. Huwag niyong hayaan na walang mapakinggang salita ng Diyos. Huwag niyong hayaan na ma-miss hanggat maaari ang mga salita ng Diyos. Punta ka sa bahay ng Diyos dahil doon isasatisfy ang ating mga kaluluwa, ang ating mga spirito muli. Upang muli, pag-uwi sa bahay, the same circumstance, the same pa rin naman, mahirap ang trabaho, mahirap pa rin ang buhay, and subalit, mula sa bahay ng Diyos, nandoon nakakuha ka ng muling encouragement na satisfy ng salita ng Diyos, ng Espiritu Santo ng Diyos, ng presensya ng Diyos ang ating mga puso at mga kaluluwa upang muli harapin at i-unleash
na may kapangyarihan tayo para magiging kontento sa buhay. Try mong wag nang manalangin, try mong wag nang mag-meditate sa salita ng Diyos, try mong wag nang magsamba. Mag-isa ka talagang harap sa mga circumstances sa buhay. Try mong magmukmok sa inyong tahanan. Try mong pagod ka na nga sa trabaho, pagod pa rin ang puso mo. Pero sa kabila ng lahat na napapagod tayo sa trabaho, pumunta ka sa bahay ng Diyos. Muli madaragdagan ang ating kapangyarihan at kalakasan. Haharapin muli natin ang buhay. The same situation, the same circumstances meron tayo. Maari, hindi pa rin natin kontrolado. And yet, muling na-quicken ang kapangyarihang nasa atin na. Muli pwede nating sabihin, thank you, Lord. I am now strong ulit through you who empowers me to be content. Because that's a promise of God. He will satisfy our soul. He satisfies the thirsty and hungry soul. And then, the power within us ay siyang gagamitin natin para ipakita na sa lahat ng tao sa mundo ay tayo na mga Kristiyano ang totoong kontento sa buhay. Amen? Hindi pare-pareho ang ating sitwasyon. Hanap buhay, kita, mga bagay-bagay. And yet pare-pareho ang ating expression at manifestation at declaration. I am strong. In need, in hunger, I can be strong, and I am strong because I have the Lord Jesus Christ who empowers me. Hallelujah. Pero tandaan, isang warning mga kapatid, before I close. Contentment does not mean na tayo masiseduce na by worldly prosperity. Contentment should not mean na tayo'y magpapadala sa seduction ng prosperity makamundo at makasanlibutan. As I said, kung ikaw ay pinagpala na ng Diyos, you can say, I have all what I needed, I desired. Huwag sanang magdadala ito sa atin dahil ang ating mga buhay is centered sa ating relation at sa ating mahal na Panginoong Kristo Jesus. Pero ang being blessed, being prospered, dapat hindi nangahulugan na mawala na sa ating pananaw ang mga bagay na future. Dapat ang contentment ay hindi mangiging nangangahulugang covetousness. Meron ka na sa mga bagay-bagay na gusto mo, and yet, ingat tayo sa covetousness. Dahil ang covetousness ay magiging dahilan pa rin yan na ikay diskontento sa buhay. Kaya nga, ang contentment natin ay huwag magiging covetousness. To the point na magiging worldly na ang ating pag-asam sa prosperity. Sabi nga ni Apostol Pablo, binanggit niya ang word na prosperity. Pero hindi yun prosperity in the sense na worldly. Prosperity na nasa loob pa rin ng bounds ng kanyang pagkakilala sa ating Panginoong Kristo Jesus. Totoong magiging kontento tayo sa buhay, mga kapatid. Iwas sa covetousness. Ang covetousness, kahit meron at meron ka na sa mga bagay na gusto mo sa buhay, covetousness means you still want more. More, more, more. Sabi ni Solomon, grave lang ang hindi natutong magsabi na enough. One meaning, one synonym ng contentment is learning how to say, Lord, thank you. I believe this is enough. This is enough. Kung meron mang needs na kailangan, it's just needs na nag-arise dahil sa pangailangan at hindi na dahil ito'y want mo. So covetousness ay ang strongest antonym, mga kapatid, ng contentment. Being blessed is good, being prospered, pinagpapala ka, saan mang area sa buhay, pero ang mawala ang sight mo sa mga future na bagay ay delikado. Kung dadaanan ko ang 2 Corinthians 4:16-18, sabi ni Apostol Pablo, therefore we do not lose heart. Anumang circumstance meron tayo, do not lose heart.
Can I hear an amen? Whatever circumstance we have, yung mga nababanggit na kanina pa, mula from the start ng mensahe na ito. Sabi ni Apostol Pablo, I have learned to be content in whatever state I am. Sabi niya rito sa verse 16, do not lose heart. But though our outer person is decaying, yet our inner person is being renewed day by day. Lahat ng mga bagay nating dinidesire, dahil hindi tayo content para sa katawan, para sa pamilya, para sa sarili, para sa pangarap. Lahat ng bagay na yan ay may katapusan. Kahit ang ating mga katawan, sabi ni Apostol Pablo, decaying, dying. And yet we do not lose heart. We do not lose heart na magsimba dahil lang walang makain. That's very mundane. May resolve pa rin dapat ang mga taong kontento na the Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Yun ang resolve mga taong kontento, mga kapatid. Na kahit pa alam mong ang Diyos na mismo ang nagtanggal at nagalis, kaya mo pang magpuri, kaya mo pa rin purihin at sambahin ng Panginoon. Kahit ng katawang ito, hallelujah, kung puro ka lang focus sa mundane, mga bagay na makamundot, makalupa, all is decaying, all is dying, all is perishing, passing away. Wag lang mawala ang future ng mga bagay, sabi niya sa verse 17, for our momentary light affliction needs hunger, those are momentary. Pero sabi niya, it produces for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Look at the things that are not seen, mga kapatid, mga bagay na hindi nakikita. That's a resolve. Yan ang resolve ng mga taong kontento sa buhay. Panginoon, kung talagang wala kaming bahay hanggang sa pagbabalik, then how can I be discontent? Meron naman akong tahanan, meron namang glory, meron namang eternal kingdom na naka-ready para sa atin. Sikap tayo ng sikap. Sikap ng sikap to the point talagang napapagod ka na at napabayaan mo na ang gawain ng Panginoon. Oh my, naipagpalit mo na ang perishing na mga bagay sa mga bagay na eternal, na magbibigay sa atin ng mga eternal na mga bagay. Of course, we look at the things we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Bibigay ko sa inyo ngayon sa gabing ito bago tayo magtatapos ang mga makasalanang contentment. Una, some people ay content sa pagiging masama. Sa mga ginagawang masama, kontento sila. Satisfied sila. Satisfied sila sa paggawa ng kasamaan sa kanyang kapwa. Satisfied sila sa pagnanakaw. Satisfied sila sa paggawa ng kasalanan. Those satisfactions, those contentment are sinful na contentment, mga kapatid. Of course, hindi yun kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kagaya ng example, naalala ko isang kwento sa Genesis, yung mga kapatid ni Joseph. Ang kanyang mga kuya. Anong ginawa ng mga kuya ni Joseph? Ginawan siya ng evil. And of course, familiar sa atin ang declaration ni Joseph, those things that you intend for evil, God turn it for good. Pero ang sabi ng banal na kasulatan sa mga kuya ni Joseph, they were content with the evil that they did. Kontento, nasiyahan sila sa kasamaan kanilang ginawa. Yun ay makasalanang contentment, mga kapatid. Hindi tayo masiyahan sa mga kasamaan. Ang mga Kristiyano ay hindi masisiyahan sa mga magawa at nagagawang kasamaan. Those are sinful. One of the sinful contentment. Pangalawa, may mga taong kontento na rin. Less than God's best. May mga taong kontento sa less than, mababa sa hinihiling, hinahangad ng Diyos na best. Nasagi ko na to kanina, hindi tayo dapat kontento.
sa mga bagay less than God's best. Kung mahiningi ang Diyos, of course, sa ating pagiging mga tao, sa ating mga pamamaraan, sa ating mga resources, maring limited tayo. Pero huwag tayong makontento kung meron pa tayong maibigay, maibuga sa Diyos na best. That kind of contentment ay hindi maganda at hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Oh, God bless sa mga bagong song leaders at MCs. Sa 2024, kung may God's best sa ating pagiging song leader, worship leader, may God's best sa ating pagiging MC, may God's best sa ating pagiging worship member, worship musician, may God's best sa ating pagiging deacon, may God's best sa ating pagiging youth minister. Don't be content less than God's best. Kung meron pa tayong maibuga sa biyaya ng Panginoon, gawin natin sa Panginoon. Kung meron tayong maibuga na ang ating gawain, every time na tayo magkakatipon na magiging maayos, nandito tayo lahat, maaga ang pagdating nating lahat, kaysa magiging late or whatsoever mga kapatid. Kung hindi yan God's best, don't be content at it. Kung meron pa tayong mas maibigay na para sa Panginoon na mas best pa, ay ating ibigay sa Panginoon. We don't mean mga kapatid na magiging legalistic tayo, hallelujah. Pero don't be content less than God's best. Sa ating lahat, of course, sa mga tinitrain ng ating pastor sa ministry, sa gospel preaching, sa preaching, lagang, di ba, mga estudyant, mga classmates, gustuhin man natin makagaya ng ating pastor. Talagang hindi natin makaya at magaya ang ating pastor. Pero mag-study tayo, magpa-train. At kung yun na ang best na mibigay natin sa Panginoon, I believe, yun ay kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Purihi at pagpalain ng Panginoon ang lahat ng gumaganap sa iba't ibang bilang heads ng iba't ibang ministry sa loob ng church. At purihin ang Diyos sa lahat ng improvements, sa lahat ng ginagawa ninyo, from worship team to the new head ng NLH Children Ministry, to the youth ministry, sa diaconate, hanggang sa eldership, sa preaching of the word. Sana'y huwag tayong makontento na talagang ito lang eh. At meron pang bago yata, meron tayong maging bagong backup singer. Then, don't settle at less than God's best. Kung meron pa tayong maibigay sa Panginoon na best, huwag tayong makontento na just lang para sa ating Panginoon. Amen? I believe naman lahat mag-i-improve, lahat. Hanggang sa dumating na sa point na Panginoon, talagang ito lang yung pagiging preacher ko, ito na yung pinaka maibigay ko sa yung best. Para sa akin bilang tinitrain pala, umattend sa mga training ng ating pastor ay parang sabi ko, wish ko lang na magaya ko ang ating pastor. That's suntok sa buwan. Pero patuloy na nagpapatrain. Until masasabi kong, Panginoon, talagang ito lang yung kaloob. Ito yung 30-fold, 40-fold, 70-fold, 80-fold, 80-fold na aking maibibigay sa iyo. Nalala niyo si Moses na nagiging kontento na lang sa bahay ng kanyang ugangan, biyenan ba yon? Samantalang merong inihanda ang Panginoon na mas best pa na ministry para sa kanya. Nakontento na si Moses pagiging shepherd. Nagstay kay Jethro. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, hindi lang pagiging shepherd. He was God's prophet. He was God's deliverer of God's people. Pero sabi ng banal na sulat sa Exodus, nakontento na siya doon sa tahanan ng kanyang biyenan. Dito na ako. Kontento na ako rito sa home church. Then, lastly, maraming mga tao, may ibang mga tao na kontento na lang din. Less than complete obedience. Oh, brothers and sisters, pag ang Diyos nag-demand sa atin ng complete obedience, don't be contented sa just na obedience. Don't be contented sa obedience na less than God's required
complete obedience. May mga sitwasyon sa banal na kasulatan na ang mga anak ni Aaron ay nag-alay ng strange fire. Tapos, inutosan ang dalawa pang, si Nadab at Abihu yun. Pero si Eleazar at Ithamar ay inutosan ni Moses na mag-offer ng tamang sacrifice. Pero nagkamali rin. Sabi ni Moses na kainin niyo ang buong sin offering. Pero hindi ginawa ni Eleazar and Ithamar. Nagalit si Moses, and yet sabi ni Moses, parang nirespeto, parang nagkaroon ng respect sa dalawang naiwan na lang na anak ni Aaron, si Eleazar and Ithamar. At sabi ng banal na kasulatan, Moses was content by not punishing also Ithamar and Eleazar. Complete obedience ang nirequire ng Diyos. Pero at this time, nagkamali rin si Moses. Sa atin mga kapatid, narinig na natin palagi bilang kung ano ang pagiging Kristiyano. Huwag tayong makontento sa just na obedience. If God demands complete obedience, don't be content with partial na pagsunod. Mga palatandaan ng isang kontento na tao, kontento na Kristiyano, kontento na buhay. Of course, una, laging na-appreciate. Laging na-appreciate ang Panginoon, ang mga kapatid na nag-sacrifice, ang mga kapatid na may concern. Laging nag-appreciate sa fellowship ng mga kapatiran, laging nag-appreciate sa anumang sitwasyon meron siya. Walang ibang declaration at manifestation, walang ibang resolve ang mga taong kontento, kundi marunong silang mag-appreciate sa mga bagay na ginawa ng Panginoon. Pangalawa, hindi tumitigil ang pag-cultivate sa spirit ng kagalakan. Amen? Hindi dapat mawala ang pag-cultivate natin sa spirit of joy. Tingnan mo ang taong makontento, masiyahin yan. Ang taong kontento, mapayapa yan. Ang taong kontento, mga kapatid, lastly, mapagpasalamat. Sabi ni Apostol Pablo, in everything, be thankful. In everything, give thanks. Iparalel mo yan doon sa anumang circumstances, whatever state that we are, we have now. Ang mga taong kontento, mapagpasalamat. Makarinig ba ako ng amen? Ang mga taong kontento ay masiyahin. Sabi ko nga kanina sa 3 keywords na yan, and doon sa awit kanina, hatid niya ay kapayapaan, kagalakan, at kalakasan. Ang ating talata ngayon, balikan ko, hinihiling ko ang bawat sa na magsitayo, I can be strong, I can be joyful, and I have peace because of the Lord Jesus Christ who empowered us to be content, mga kapatid. Hallelujah. In everything, give thanks. Ang marka ng mga taong kontento, mapagpasalamat, mapagpuri, masiyahin, nagagalak, at natutong mag-appreciate sa Panginoon sa lahat ng bagay. Praise God. In the storm, praise God. When it rains, praise God. When you have little, praise God. When you have in abundance, praise God. When you are hungry, praise God. When you are well-fed, praise God, even if He takes away. Praise God when He gives. Blessed be the name of the Lord. Sabi pa ng patuto ng isang youth nung Sunday, bless the Lord, O my soul. Why are you so downcast? Bakit ka nababagabag? Bakit ka nalulungkot o kaluluwa ko? Put your hope in God. Kung tayo nga ay mga Kristiyano, ang pupuspos ng Espiritu Santo, yan ay si Kristo na nasa atin, at yun ang kapangyarihan to be content, then bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Forget not all His goodness, all His benefits, who forgives our sins, who heals our diseases,
who crowns us with mercy and steadfast love. Bless the Lord, O church. Bless the Lord, O people na may contentment sa buhay. And forget not all His goodness. Sabi pa doon sa bless the Lord who satisfies your years with good things. Kahit nagugutom ka, ang kabutihan ng Diyos ay hindi nawawala. Kahit you are in need, in want, in abject poverty, sabi ng banal na kasulatan, bless the Lord who satisfies us. Sabi niya, who satisfies our years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Matagal na tayo sa paglilingkod sa Panginoon, subalit ang kagalakan at pagiging kontento natin ay parang kabataan at bata. What's the secret? That Jesus Christ within us is the power. That Jesus Christ within us is the one who satisfies each year with good things. Salamat sa Panginoon. Ang asahan natin sa taong 2024 ay good things. Kahit pa iiyak tayo, good things. Bakit? Yun pa rin, ang Panginoong Kristo Jesus ang nangako, hindi ko kayo pababayaan ni iwan man. Yun ang laging nagre-ring out sa ating fellowship, today's fellowship. Na ang Panginoon na nangako sa atin, hindi lamang siyang kapangyarihan natin, siya rin ang may salita at may pangakong hindi niya tayo iwan ni pabayaan man. So how can we be discontent? May our year 2024 be filled with contentment, brothers and sisters. At kung hindi pa tayo natuto at natuto sa mga lessons, then know and learn how to be content in every state, circumstance we are in. Start tayo sa verse, mga kapatid, habang awitin natin to 10,000 reasons. 10,000 reasons, it's a figurative word, phrase, which means we have a lot of reasons to bless the Lord. Amen? Can we shout, praise the Lord? The sun comes up, it's a new day, dawning. It's time. Nawa ang bawat tahanan ay may ganitong result. May awit at may pagpupuri pa rin. May pass. And whatever lies before me. Amen. Let us be singing. Let me be singing till the evening clouds. Bless the Lord. Worship Him now. My soul, oh my soul. Worship Him, church. Worship the power to be content. Thank you, Lord. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship yan ang mga taong kontento, hindi mawawala ng pagsamba. You're rich in love and you're slow to wrath. Praise the Lord. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, we will keep on praising. Amen. Hallelujah. We have a lot of reasons. 10,000 reasons for your heart. So praise the Lord. Bless Him, church. Bless the Lord, my soul. Hallelujah. My soul. Worship His holy name and sing like never before. Day. And on that day when my strength is failing, praise Him, praise Him.
Bless Him, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Amen. Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Amen. Lord, oh my soul. Oh my soul. May pagkain na wala. Bless the Lord. In sickness and in health, bless the Lord. In pain and in joy, bless the Lord. Before, oh my soul. Let's sing that last verse. When our strength is failing, bless the Lord. On that day, when my strength in sickness and in health, bless the Lord. draws near, Even in the bed of death, bless the Lord. Still, my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. And sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Bless the Lord, church. Hallelujah. Makapangyarihan ang contentment na hatid ng ating Panginoon kaysa anumang bagay ng sanlibutan, mga kapatid. Hallelujah. Oh, glory, glory to the Lord. If the Lord gives and if the Lord takes away, bless His holy name. In sickness and in pain, in health, in poverty, in need, in hunger, bless the Lord. And we can bless the Lord dahil sa contentment na Kanyang hatid, mga kapatid. Oh dear Lord, we praise You and thank You so much for the power within to be content. Narito ngayon ang iyong bayan na nakalagpas na sa mga panahong grumblers and murmurers. Kagaya ng iyong bayang Israel, Panginoon, I pray na ang church, ang mumunting kawan ng NLH, ay ang generation na, mahal na Panginoon, under Joshua. Ibig sabihin, Panginoon, nakalampas na kami sa mga panahong na-upset, nag-worry, na-anxious, at na-discontent sa anumang circumstances meron kami. Thank You so much, Lord, for all the blessings. You have given us job, You have given us wisdom na magka-put up ng business. You have given us every customer. You have given us Your protection dahil ang aming mga hanap buhay ay laging in danger. Pag-uwi namin sa bahay, maaaring konti ang kita. Pag-uwi namin at the end of the day, parang nalulugi ang business. And yet, ang aming contentment ay wala sa mga bagay na yun, Panginoon. Ang aming satisfaction
ay nasa iyo, Panginoong Kristo Jesus. And that's why we can always say, blessed be the name of the Lord. Bless your people. Thank you for your word. At tinataas namin ang aming mahal na kapatid, Brother Kenneth, sa kanyang karamdaman, Panginoon. Puin mo ang kanyang katawan, Panginoong Diyos. Bigay mo ang ibayong kalakasan. Gamitin mo ang kanyang buhay. Di lamang sa anumang mga wisdom para sa kanyang makalupa, sa business, trabaho. Hindi gamitin mo po ang kanyang buhay sa mga bagay na mas kaluluguran mo, Diyos. Pagalingin mo ang aming mahal na kapatid at sa bawat kapatiran na kailangan ng kalakasan at kagalingan. Nawa, Panginoon, in sickness and in health, we have learned the secret to be content. At if kami ay makontento, Panginoon, mayroong awit, mayroong pagpupuri, mayroon pa rin pagsamba ang aming mga tahanan at ang aming mga labi. Sa iyo lamang, O Diyos, namin mainam na itinataas ang aming mga pagpupuri, pagluluwalhati sa dakilang pangalan namin, Panginoong Kristo Jesus. Thank you, hallelujah, purihin ang Panginoon. Pasensya for holding you quite long, pero purihin ang Panginoon, mga kapatid.